Okay, alright, yan. Welcome ulit sa Rabilo TV mga kaibigan. At dito nga ito na nga ang ating pong pag-usapan ngayon, ang pagkapatay po ni Mrs. Tarok mga kaibigan, na ito nga ay narinig na rin po natin sa Senate hearing, mismo ang kanya pong apo, ang talagang nagdi-deny po dito mga kaibigan, na base na nga po doon sa witness na nagsasabi na ang pagkamatay daw nito pong si Mrs. Tarok ay nilalason daw mga kaibigan. Pero yung kanyang mga apo mismo ang nagsasabi na hindi raw ito nilalason mga kaibigan. So ayan, at panoorin po natin ang video na ito. Pakinggan po natin kung ano ba talaga ang totoong nangyayari kay Mrs. Tarok. Taguan pa ang ating mahal na Mama Nena. Yan. So hanggang sa iyon na namatay na ang Mama Nena. At ang ikinamatay is brutal kong sasabihin mga kaibigan ko, grabe na ito. Siya ang aming butihing leader ay nilason. Kagaya ng paglason nila nung ale na si Lori Kaindoy. Nilason nila mga kaibigan, nilason nila si Lori, pinauwi ng Socorro. So ang paglason nila, sorry ha mga kulto, the way nilang pinapainom ang Mama Nena doon sa mga halo-halo, doon sa mga halo-halong mga ugat ng puno, na mga mapapait daw talaga. Herbal. At magtaka kayo mga kaibigan. Dati, yung may mga pinapainom silang mga gamo, mga ugat ng kahoy, ang nagtitimpla ay si Jeng. Tinitimplahan yung iba't ibang klaseng ugat ng... So yan mga kaibigan, ito pong sinasabi po ni Madam Dayan Dantes dito na si Jeng. Ito po yung tagaluto dyan po sa SBSI mga kaibigan, At yun na nga, sa itong si Mrs. Tarok, meron din po siya talagang sakit, mga kaibigan, na dapat ay meron po siyang maintenance na gamot, So ang ginagamit nga nila dito ay parang herbal po mga kaibigan, Pero dito nga ay nagtataka itong tagaluto po ng SBSI na hindi na po siya ang pinapagawa po nung mga gamot na herbal para dito po kay Mrs. Tarok mga kaibigan. Kahoy, hahaluan ng bawang at saka maraming bitchin. Siyang nagtitimpla, siyang nagpapakulo nun mga kaibigan si Jeng. Pero nung time na kay Mama Nena, hindi na si Jeng ang gumagawa. Diba? Hindi na si Jeng ang gumagawa at nagpiprepare. Iba na. So, kung wala silang ginawa kay Mama Nena, kung hindi nila nilason, bakit hindi si Jeng ang nagpakulo at gumawa ng yung inumin ng founder ng bayanihan na kanilang sinakop, Kung wala silang ginawa, bakit hindi si Jeng ang inutusang magpakulo ng mga halamang ugat? Tama. At nilalagyan ng bawang at bitchin. Bakit iba? So meron silang tinatago at may ginagawang hindi maganda. Dahil isa pa, si Mama Nena ay may mga maintenance. May mga maintenance na mga gamot. Ngayon, hindi na pinapayagang makababa ang pobreng Mama Nena. Hindi na. Dahil nga, si Jerins na daw ang bahala dahil siya ay doktor. At siya ang gagamot sa aming butihing Mama Nena. So, umpisa nun, naging mahina si Mama Nena. Humina yung kanyang resistensya hanggang sa nagiging bedridden. Pero ang pinapalabas nila, ang worry nilang ipinapalabas ay naging
na atake si Mama Nina ng heart attack. Hindi naman po pwede yun. So kung, gaya nga ng sinabi ko, kung hindi nila pinatay si Mama Nina, bakit hindi si Jeng ang nag-prepare ng mga pinapainom nila kay Mama Nina? Bakit hindi si Jeng? So ayan mga kaibigan, no, may punto po dito si Madam Dantes, no, na yung talagang taga-timpla dito pong herbal para po ito po kay Ma'am Nina, no, ito pong founder, no, ng SBSI, ay bakit po ay bigla po, no, na hinagawan po nila at hindi na po itong taga-timpla ang pinapatimpla nito pong iniinom na herbal, no. So dito po mga kaibigan, masasabi po natin na parang may something po na nangyayari, di ba mga kaibigan? Dahil kung wala po silang mga masama na balak, no, doon po sa matanda, hayaan na po nila yung pong talagang gumagawa po ng pagkatimpla ng herbal. Pero ito nga ang malaking katanungan mga kaibigan, no? Ang nagbigay, kasi sabi niya meron daw tumbler na nire-refill ni Jeng ang isang tumbler ng mga inumin na ibigay doon sa mga teenagers, sa mga minors na nagustuhan ni Jerins na doon patutulugin sa kwarto niya, no? Mayroong hindi si Jeng ang nag-ano, dahil si Jeng ay isang tagasunod at malaking respeto ni Jeng kay Mama Nina. Siya pa nga ang nagpo-poison sa mga ng mga bata na kung ayaw mo naman kasing mag-asawa, bakit ka papayag? Ba't hindi ka uuwi na lang? Kasi nga ang paparusahan daw is yung mga magulang. Ang magpaparusa sa kanila, yung mga bata ay yung mga magulang, sasabihin na ikaw ang nagdala sa amin sa kahihiyan kay Senyor Aguila. Kaya pumayag ka na lang. Kita nyo mga kaibigan, ang mga magulang mismo ang nagkalulo sa kanilang sariling mga anak. So actually mga kaibigan, no, totoo po yan mga kaibigan, dahil nga sa Senate hearing ay nakita po naman natin doon, no, kung ano po ang kanilang sinasabi patungkol nga dyan, no, sa mga minor de edad na maaga po na nag-aasawa, no. Ang sagot nga dito ni Janet, no, si Janet nga yung sumagot. Pati na nga itong si Mamerto Galinida, no, ay sumagot din na sabi na sa ano daw mga kaibigan, sa buong bansa po, no, ay meron na po mga ganyan po na pangyayari na minor de edad ay nag-asawa, kaya ay hindi daw nila mapigilan mga kaibigan. So yun po ang malaking problema dyan mga kaibigan, no, dahil ay kinumpara po nila sa buong bansa na doon po sa kanilang lugar, sa kapihan, sila po ang nirerespeto, sinusunod, diba mga kaibigan? Imposible na hindi po nila mapigilan ang mga minor de edad na maaga pang mag-aasawa, diba? Takot nga sila dito kay Senyor Aguila, isang salita lamang na wag niyo yung gawin, diba? Susundin talaga nila yan. Iba po sa ibang lugar na hindi po kontrolado ng isang organisasyon na marami naman din po tayong nabalitaan, no, ng mga minor de edad din, no, na nagsasama na, di ba? Meron po mga 14 anyos na meron na ng anak, no, di ba mga kaibigan? Pero yun po sila ay wala pong nagkontrola, naglalayas po sa kanila. Pero ang ito po sa SBSI, nandyan po lahat ang mga magulang, mismo po sila na kinikilalang Diyos, di ba? Anong silbi mo kung kinikilala kang Diyos kung hindi ka pakinggan na wag pong gawin?
di ba mga kaibigan? So yun, halata po no na yung mga nangyayari talaga ay gusto nilang lusutan, pero kahit na hindi abogado ang magtatanong sa kanila mga kaibigan, wala na po mga kaibigan, talagang bagsak po sila dito. Kagimbal-gimbal ano. So ngayon, namatay ang Mama Nena. Namatay. Hindi na pinapunta sa sa doktor, wala na. Wala na rin. Hindi pinaalam kaagad sa mga members at hindi pinapaakyat ang mga So nasabi ko na yan Nasabi ko na yan. Namatay si Mama Nena is June 27. Namatay naman ang kanyang nag-iisang anak na mayor din ng Socorro, July the 5th. So, ngayon ang naghihingalo or yung sasabihin ko rin, nilason din nila ang anak ni Mama Nena na mayor ng Socorro. Nilason din nila dahil nga 8 days later na namatay si Mama Nena, si Denya na naman ang namatay. So before yan namatay, ang lahat ng mga leader ng kulto ay pumunta doon sa Surigao del Sur. Lahat sila pumunta, mapa Janjan, mapa Rosalie, mapa Karen, ito si Jerin Esquilario. Nandoon sila sa Surigao del Sur. So ngayon mga kaibigan, nalaman nila at alam na alam nila ang galaw. Alam na alam nila. Kasi nga, nung nahihirapan ng huminga si Mayor Denya Florano, tawag ng tawag mga kaibigan ang magkapatid na Ralna Florano and Raldin Florano. Tawag ng tawag sa kanila. Hindi mabilang. Tawag ng tawag sa kanila. Alam nila, nakikita ni Jeng, nagre-ring ang telepono, hindi nila sinasagot. Hindi pinapasagot. Grabe ito. Hanggang sa may nakapag-text na nawala na si Mayor Denya Florano. Tawag ulit. Sinagot na nila ngayon. You see? Ang calculated nila So, yan mga kaibigan, grabe pala ang nangyayari dito. Inuna po nila ang ina. Inuna po nila ang ina na alisin sa kanilang landas. At kasi nandiyan pa po ang anak na siguro naisip nila na ito po ay mayor, di ba? So, isang mayor po na baka po ay gagawa po ng pag-iimbestiga at alamin ang talagang nangyayari sa kanyang ina. Kung ito ba ay totoong namatay dahil nga sa atake o yung pagka-atake, wala bang mga gamot na pinainom na talagang yun ang sanhi ng pag-atake mga kaibigan. So, yun ay inisip nila, di ba? Ilang lang po, di ba? Ay sinunod nila kaagad ang anak. So, talagang plano po nila ito, mga kaibigan, na para wala na pong sagabal sa kanila pong mga gagawin dyan sa SBSI. Gusto na po nila na sila na talaga ang humawak sa SBSI. At kaya ay ginawa po nilang leader itong si Senyor Aguila. Dahil kontrolado po nila mga kaibigan. Kahit ano po ang kanilang sasabihin, susundin po ni Senyor Aguila. Di ba? Dahil ibibigay naman po nila ang mga gusto ni Senyor Aguila. So, yun po mga kaibigan. Sa akin po mga kaibigan, ito po ang aking pong obserbasyon patungkol po dito sa ating narinig ngayon. Na talagang gusto nila na hawakan po itong SBSI, kontrolin po nila ito dahil marami po ang miyembro dito mga kaibigan, halos nasa 5,000 po mga kaibigan, so marami po yan na
mapakinabangan po nila sa kanilang mga ginagawa po na mga illegal, no? Dahil sa ating napag-alaman po dyan, mayroon daw ginagawa daw na illegal na droga, no? So tingnan po natin yan sa mga susunod na investigasyon kung yan po ba ay talagang mapatunayan ang illegal na droga. Pero dito po sa mga lumalabas po ngayon, no, na mga napanood po nating videos, yung pang-abuso sa mga bata, yung pong pagpakasal ng mga minor de edad ay totoo po talaga. Andyan po ang mga video natin napanood. So yun lang aking masasabi, na sana po ay gagawin po ng tama ang pag-iimbestiga. Parusahan ang dapat parusahan. Wala pong pipiliin, matanda man o bata, basta't nagkasala, paparusahan po mga kaibigan, papanagutin sa kanilang mga ginagawa po na paglabag sa batas, para naman po ang ating mga kababayan na nadismaya na sa nangyayari po sa ating batas ngayon ay muli naman po na bumalik po ang pag-asa nila na mayroon pa pala batas sa ating bansa. So yun lang po aking masasabi, at muli ako po ay magpasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At sa ating mga subscriber dyan, followers, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta. At sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga ka-OFW, yan, maraming salamat po sa inyong mga patuloy na pagsubaybay. At palagi lang po tayong mag-iingat mga kaibigan kung saan po tayo naroon. At hanggang sa muli, see you po sa next video po. God bless, Lubas.